Magandang araw po sa inyo. Ako po si Clara at matagal ko nang kinimkim ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at paninindigan na naging bahagi ng buhay ko 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ko po ito isinulat para umani ng simpatsya, kundi upang magbigay ng inspirasyon sa mga taong handang ipaglaban ang pagmamahal. Kahit pa kapalit ay ang pansamantalang pagkawala ng taong pinakamamahal nila. Clara, magandang apartment na to. Maaliwalas ang paligid at safe, lalo na't may mga chikiting ka. Napangiti si Lara sa agent na kanyang kasama bago pinagmasdan ang paligid ng bagong titirhan nila ng kanyang mga anak. Isa lang ang hiling ni Clara, na hindi siya magkamali sa desisyong lumipat sa lugar na yon. Mayroon kang kalapit apartment. May nakatirang lalaki dyan sa room 407. Napalingon si Clara sa pintong katabi lamang ng kanila. Balita ko, anak ng mayamang negosyante, pero mailap at hindi gaanong nakakausap ng kahit sino dito sa lugar natin. Pero, alam mo ba, ang gwapo-gwapo. Bahagyang natawa lamang si Clara at napailing. Miss Wendy, kasama rin po ba yan sa apartment tour natin ngayon? Natawa lang ang agent at napailing. Naku, ikaw talaga, laging seryoso. Halika na nga, bumaba na tayo at doon na natin pag-usapan ng kontrata. Pababa na sana si Clara kasama ang agent nang biglang bumukas ang pinto ng room 407. Biglang napatigil ang dalawa at napalingon sa lalaking palabas. Ngunit imbes na magulat, takot ang bumalot kay Clara. Edward, anong... Nabitawan niya ang hawak niyang sling bag at tinitigan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Nang makita niyang nakatayo ito ng maayos, hindi na maputla at malusog, naluha si Clara sa saya. Ngunit taliwas dito ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Napatikhim ang agent at kusang umalis upang bigyan ng privacy ang dalawa. Dito na ako titira. Hindi nagbago ang tikas ng tindig ni Edward. Nakapamulsa ito, ngunit ramdam sa mga mata ang galit na hindi pa rin natitinag kahit 5 taon na ang lumipas. Ganun ba? Dito ka natitira? Ngayong alam mong andito pa rin ako. Titira ka pa rin ba dito? Hindi sumagot si Clara. Ayaw niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi dahil wala siyang dahilan, kundi dahil alam niyang hindi pa handang makinig sa kanya si Edward. Edward, hindi ko alam na andito ka rin. Pero kailangan ko ang apartment na to dahil malapit dito ang bago kong papasukang trabaho. Wala akong pakialam. Ayaw kong malapit ka sa akin. Kaya humanap ka ng ibang titirhan. Iniwan mo ako sa ospital. Akala mo hindi ko malalaman? 2 milyon, Clara. Yun ang halaga ng buhay ko sa'yo. Pinagpalit mo ako sa 2 milyon. Bawat salitang binibitawan ni Edward ay parang tinik na tumutusok sa puso ni Clara. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinili niyang tanggapin ang sakit kaysa makipagtalo sa lalaking minsan niyang isinakripisyo ang lahat para sa ikabubuti nito. Again, hindi ko kaya makasama ka sa iisang bubong ng gusaling to. Humanap ka na lang ng ibang lilipatan. Ayokong makita ka. Napakagatlabi si Clara. Pigil ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Wala siyang nagawa kundi tumango kahit ramdam niyang durog ang puso niya. Naintindihan ko. Paika-ikang pinulot ni Clara ang kanyang sling bag na nabitawan niya kanina at tumalikod. Ngunit bago pa siya makalakad ng ilang hakbang, 2 tinig ang sabay na sumigaw sa di kalayuan. Mommy! Mabilis na tumakbo ang 2 bata. Sabay na yumakap sa magkabilang gilid ni Clara. Kambal, isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong may mapupungay na mata. Mga matang pamilyar kay Edward. Napako si Clara sa kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata. Hindi dahil sa yakap ng mga anak, kundi dahil alam niyang nakita ni Edward ang mga bata, ang mga anak nila. Dahan-dahan siyang napalingon sa lalaki.
Nanlaki rin ang mga mata ni Edward. Tila hindi makahinga. Tila may nakita siyang multo ng nakaraan. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na inalalayan ni Clara ang mga anak papalayo. Pinilit niyang manatiling kalmado. Tara na, mga anak. Naghihintay na ang daddy niyo. Nagkatinginan ang kambal at nagtataka sa sinabi ng kanilang ina. Ngunit sumunod pa rin at hindi na nagtanong. Iniwan nilang nakatayo si Edward sa gitna ng koridor, habang puno ng katanungan ang isip nito. 5 years ago, sa ospital, hawak-hawak ni Clara ang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga gamot na kailangang bilhin ni Edward sa loob ng linggong yon. Isa-isa niyang tinatansya ang presyo, pero kahit anong kalkula ang gawin niya, hindi talaga kakasya ang laman ng kanyang pitaka. Lalo pang lumubog ang dibdib niya sa bawat segundo. Hindi lang basta sakit ang meron si Edward. May malignant brain tumor ito. At ayon sa doktor, kailangan ng agarang operasyon at tuloy-tuloy na gamutan. Kung hindi, maaaring huli na ang lahat. Naglalakad si Clara papunta sa butika nang biglang humarang sa harap niya ang dalawang lalaking nakaitim, matikas, at halatang may dalang baril. Bakit po? Anong kailangan niyo sa akin? Lumapit ang isa pang lalaki. Nakasut, desente ang bihis. May edad pero hindi matanda. May presensyang hindi pwedeng baliwalain. Pwede ba tayo mag-usap sa mas pribadong lugar? Mahinahon, ngunit matikas ang tinig nito. Nag-aalangan man, sumang-ayon si Clara. Maya-maya'y nasa isang coffee shop na sila, malapit sa ospital. Tahimik. Kakaunti ang tao. Tahimik rin si Clara, habang hinihintay ang dahilan ng paglapit ng lalaki. I am Don Marcelo Almonte. Ako ang ama ni Edward. Parang huminto ang mundo ni Clara sa narinig. Napatingin siya sa lalaki. Hindi siya makapaniwala. Anong sabi niyo po? Diretso ang tingin ng lalaki sa kanya. Walang emosyon. Anak ko si Edward, pero hindi niya ginamit ang apelyido ko. May sariling prinsipyo ang anak ko. Ayaw niyang dumepende sa yaman ko. Ngunit ngayong may sakit siya, wala akong balak manood na lang habang unti-unti siyang nauubos. Lalo lang hindi nakaimik si Clara. Ngayon lang niya nalaman, ang lalaking minahal niya ay nakpala ng isang mayamang negosyante. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkita. Dugtong ni Don Marcelo. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Matagal ko nang itinakwil si Edward, pero pwede tumulong ngayon. At para mangyari yan, kailangan niya ng tamang gamutan sa abroad. May mga doktor doon na siguradong makakatulong. Pero may kondisyon. Dahan-dahang inilabas ng matandang lalaki ang isang envelope. Inilabas ni Clara mula doon ang isang tseke. 2,000,000. Tatanggapin ko ang lahat ng gastusin para sa pagpapagamot ni Edward. Pero kapalit nito, aalis ka sa buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Napatingin sa tseke, tapos kay Don Marcelo. Hindi niya maipaliwanag kung anong nararamdaman niya. Kung galit, takot, pangungulila, o lahat-lahat na. Bakit niyo to ginagawa? Mahal ko si Edward! Tumingin si Don Marcelo sa kanya. Malamig ang titig. Mahal mo siya. Pero anong maibibigay mo sa kanya bukas? Pagkain sa karinderya? Pamasaheng kulang sa sakay? I'm not insulting you, Clara. I'm being realistic. My son belongs in the world na hindi mo kayang tumpasan. I want him to marry someone na makakasabay niya sa mundo niya. Hindi ang isang katulad mo. Natahimik si Clara. Walang sagot, walang reaksyon. Pero sa loob-loob niya, gumuguho ang lahat. Hindi niya kayang bayaran ang gamutan. Hindi niya kayang sagipin si Edward. At ang pinakamasakit, buntis siya at hindi pa niya ito nasasabi sa iba, kahit kay Edward. Alam niyang hindi siya maaaring magpahuli
Alam niyang mahihirapan siyang palakihin ang kanilang anak ng mag-isa. Pero kung mabubuhay si Edward kapalit nun, handa si Clara na isugal ang lahat. Kaya't kahit durog ang puso, tinanggap niya ang tseke, hindi dahil sa pera, kundi dahil kailangan niya ito para sa nilalaman ng sinapupunan niya. Gagawin ko po ang gusto niyo, Don Marcelo. Pero, ipangako niyong gagaling si Edward. Pangako. Sagot ni Don Marcelo. At sa araw na iyon, habang umuulan sa labas ng coffee shop, tahimik na umalis si Clara, kasabay ng pagkawala niya sa buhay ng lalaking minahal niya ng buong buo. Dumating si Clara sa kanilang bagong tirahan kasama si Noah at Naya. Sa labas ng pinto, abala na ang ilang mga lalaki sa pagdadala ng mabibigat na kasangkapan. Pakiangat yan sa loob ha, dahan-dahan lang para hindi masira. Ilang sandali pa, napadaan si Edward at nagtama ang kanilang tingin. Tahimik ang mga tingin nito, walang emosyon, bago umiwas at nagpatuloy sa paglalakad. Edward, sandali! Natigil si Edward sa paglalakad, ngunit hindi agad lumingon. Hindi kami magtatagal dito, pansamantala lang habang naghahanap kami ng ibang matitirahan. Hindi mo naman ako kailangang habulin para lang magpaliwanag. Hindi nakasagot si Clara. Ramdam niya ang naipong galit sa bawat salitang binibitawan ni Edward. Mommy! Sabay silang napalingon. Nasa likod ni Clara sila Noah at Naya. Taka silang nakatitig kay Edward. Hello po! Masiglang saad ni Naya, sabay takbo patungo kay Edward. Naya, bumalik ka dito. Hindi naman nakinig si Naya sa kanyang ina. Ilang sandali pa, si Noah naman ang sumunod sa kanyang kakambal. Saan po kayo galing? Para po kayong big boss? Tanong ni Noah, habang nakatitig sa magarbong suit na suot ni Edward. Sa isang importanteng meeting. Dito na po kami titira simula ngayon. Neighbors po tayo. Saad naman ni Naya. Ako po si Naya. Kambal po kami ni Noah. Ano pong pangalan nyo? Edward. Sa bawat sandaling nagtatagal ang kanilang usapan, para ring unti-unting nalalagutan ng hininga si Clara dahil sa kaba. Kinakatakot niyang mapansin ni Edward ang pagkakahawig ng kambal sa kanya. Naya, Noah, pasok na tayo sa loob. Huwag niyo nang istorbohin si Tito Edward niyo. Mami, hindi ko po mahanap yung binili nating laruan kanina. Saad ni Noah, sabay takbo patungo sa kanyang ina. Sumunod naman si Naya. Agad na inakay ni Clara ang kambal paalis. Bago tuluyang pumasok, kumaway pa ang mga ito kay Edward. Kapansin-pansin ang panlalambot ng ekspresyon ni Edward, ngunit hindi ito ngumiti. Maaga pa lang ay gising na si Clara. Tahimik na naghahanda habang mahimbing pang natutulog ang kambal. Isa ito sa mga bihirang sandali na may tahimik siyang sandali para sa sarili. Bagong trabaho, bagong simula. Okay, oras na para gisingin ang mga bata. Matapos ihatid ang kambal sa paaralan, bitbit ang maliit na bag at recorder, naglakad si Clara patungo sa main office ng kumpanyang tumanggap sa kanya bilang junior journalist. Clara, ito ang first assignment mo. Bungad agad ng senior editor pagkapasok niya sa opisina. Agad na ibinaba nito sa mesa ang isang brown folder. Kinuha ito ni Clara at binuklat. Edward Santiago, CEO of Santiago Development Group. Napalanok si Clara. I-interview mo siya today, 3 p.m. Meron silang bagong expansion sa Timog. Gusto nating mauna sa eksklusibong kwento. Hindi agad nakasagot si Clara. Biglang bumigat ang folder sa kanyang mga kamay. May problema ba, Clara? Tanong ng editor. Umiling si Clara kahit nanlalamig ang kanyang mga palad. Wala po. Pagsapit ng 3:00, sa loob ng Santiago Development Group headquarters, tila lumulubog ang dibdib ni Clara sa bawat hakbang niya patungo sa conference room.
Sinubukan niyang magpakatatag. Pinatigas ang muka, pinakalma ang sarili. Pero nang bumukas ang pinto, doon siya tuluyang kinapos ng hininga. Naroon si Edward, nasa dulo ng mesa. Nakaupo, malamig ang ekspresyon, formal at bakas na makapangyarihan. Ikaw pala. Maiksing sabi nito at tila dismayado pa. Tumayo si Edward at tinitigan ng kameraman na kasama ni Clara. Pwede bang iset up ang camera at iwan kami? Gusto kong ang journalist lang ang nandito sa loob. Nagkatinginan ang team na kasama ni Clara bago sila bumaling sa dalaga. Ang sinabi ni Edward ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Clara. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Edward, pero kailangan niyang matapos ang assignment niya ngayong araw. Okay lang, ako na ang bahala rito. Tumango ang mga kasama ni Clara at agad na nagsikilos. Matapos ma-set up ang camera, naupo si Clara sa kanyang pwesto. Shall we start? Tumatakbo ang oras. Sige, Mr. Santiago, thank you for giving us your time. Can you tell us about your upcoming real estate project in the South? Maikli at formal ang sagot ni Edward. Wala ni isang emosyon. Halatang ginagawa lang ang obligasyon. Sinubukang sundan ni Clara ang script ng interview. Pero sa bawat tanong, tila mas humihigpit ang tali sa kanyang dibdib. Lastly, Mr. Santiago, paano niyo nasisigurong magtatagumpay ang malaking proyektong to? Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid bago sumagot si Edward nang hindi pinuputol ang tingin kay Clara. Dahil natuto na ako magtiwala sa tamang tao. Sa mga taong hindi ako iiwanan kapag nasa mahirap na sitwasyon ako. Hindi nagpakita ng galit si Edward, pero sapat ang tinig niya para iparamdam kay Clara na hindi pa rin siya nito napapatawad. Edward, bumukas ang bibig ni Clara na para bang may gustong sabihin. Ngunit tumigil siya at piniling ayusin ang kanyang sarili. Saka profesional na ngumiti. Maraming salamat, Mr. Santiago. Ngumiti si Clara at pinatay ang recorder. Lumapit siya kay Edward at nakipagkamay. Ilang segundong tinitigan lamang iyon ni Edward. Tumayo si Edward at nilampasan lamang si Clara. Salamat. Pwede na kayong umalis. Habang naiwan sa ere ang kamay ni Clara, umagos ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Tahimik siyang umiyak matapos maramdamang lumabas na si Edward. Nasasaktan siya. Gusto niyang malaman ni Edward ang totoo. Gusto ni Clara na linawin kay Edward ang lahat. Ngunit ayaw niyang sisihin ni Edward ang sarili nito dahil sa desisyong ginawa ni Clara noon. At isa pa, ayaw na ni Clara na guluhin ang buhay ni Edward. Lalo pat nakita niya ang singsing sa daliri nito kanina. Kasal na ito. Mas mabuti nang galit ka sa akin. At least, madali mo ako makakalimutan. Bulong ni Clara sa kanyang sarili. Clara, okay ka lang? Tapos na ba? Nakita naming lumabas na si Mr. Santiago. Agad na napapuna si Clara sa kanyang mga mata. Sabay lingon sa cameraman at sa mga kasamahan niyang kararating lamang. Oo, tapos na. Tara na, bumalik na tayo sa office. Tahimik ang hallway habang paakyat si Edward patungo sa kanyang apartment unit. Galing siya sa isang mahabang araw ng pulong, pero ang pagod ay tila hindi ganon kabigat. Hanggang sa napahinto siya sa harap ng room 406. Nakaupo sa lapag, sina Noah at Naya nang magkatabi at abala sa kanilang kwentuhan. May hawak na laruan si Noah, habang si Naya ay may dalang notebook at lapis. Pagkakita nila kay Edward, agad silang ngumiti. Tito Edward! Bati ni Naya sabay kaway. Napakunot ang noo ni Edward, pero hindi niya napigilan ang kaunting ngiti sa kanyang labi. Anong ginagawa niyo rito sa labas? Tanong niya habang lumalapit. Naghihintay po kay Mami. Sagot ni Naya. Galing po siyang work. Sabi niya, sandali lang daw siya kasi bibili siya ng ulam sa labas. Dagdag ni Noah.
Inangat nito ang hawak-hawak na toy gun. Ako po ang guard. Babantayan ko ang bahay namin habang wala si Mommy. Napailing si Edward, ngunit hindi maitatago ang tuwa sa kanyang muka. Ganun ba? Aba, salamat sa serbisyo mo, Officer Noah. Sabi niya, sabay hawak sa ulo ng bata. At ikaw naman, Naya. Ano ang ginagawa mo dyan? Drawing po. Gusto ko pong iguhit ang bahay namin. Pagkatapos ko po dito, idadagdag ko ang sa inyo dito sa gilid kasi kapitbahay po tayo. Bahagyang napalunok si Edward. Hindi niya alam kung bakit. Pero may mainit na pakiramdam sa dibdib nito. Lagi niya itong nararamdaman simula pa lamang na una silang magkita ng kambal. Hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Pero tila isa itong damdaming matagal na niyang hindi naranasan. Wala ba kayong kasama sa loob? Nasaan ang daddy niyo? Saglit na natahimik ang kambal. Nagkatinginan ang dalawa at tila nagdadalawang isip kung magsasalita. Ngunit bago pa sila makapagsalita, dumating si Clara. Kids, pasok na tayo. Mabilis ang boses ni Clara mula sa likuran. Hawak ang grocery bag at isang box ng buttered chicken. Agad siyang lumapit at marahang inakay palayo ang kambal. Pasensya na, Edward. Naabala ka pa ng mga bata. Papasok na kami. Tipid na ngumiti si Clara. Napansin ni Edward ang pamamaga ng mata nito. Good night, Tito Edward! Saad ni Naya at Noah bago pumasok sa pinto. Nanatiling nakatayo si Edward sa harap ng pinto. Tinitigan ang pader kung saan nakaupo kanina ang kambal. Kinabukasan, masayang lumabas ng apartment sina Noah at Naya, bitbit ang kanilang maliit na backpack. Hawak-hawak ni Clara ang kamay ng dalawa habang naglalakad palabas ng hallway. Gaya ng dati, kahit may pagod sa mga mata, pinilit niyang ngumiti habang inaayos ang kwelyo ni Noah at nilalagyan ng clip si Naya. Behave kayo sa school, ha? Opo, Mommy. Sabay na sagot ng dalawa. Halos hindi mapakali sa excitement. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto ng kabilang unit. Iniluwa ng pinto si Edward. Suot ang simpleng coat at dala ang isang laptop bag. Lumingon siya sa ingay ng mga yabag at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Clara. Saglit na natahimik ang paligid. Tito Edward! Masayang sigaw ni Naya, sabay takbo papalapit sa binata. Napatingin si Clara kay Edward. Napansin ni Clara ang kaunting gulat sa mukha ni Edward. Pero agad ding napalitan iyon ng ngiti habang tinanggap ang yakap ng kambal. Good morning. Ihatid kayo ng mami niyo sa school? Opo, tapos si Mommy papasok na rin sa work. Sagot ni Naya sabay ngiti. Napatingin si Edward kay Clara. Saan ang school nila? Malapit lang ba? Mga 10 minutes from here. Magta-taxi po kami kasi late kaming nagising. Saad naman ni Noah sabay tawa. Tahimik na tumungo si Edward, saka muling tumingin sa kambal. Gusto niyo bang sumabay sa akin? May kotse ako sa basement. Malapit lang din ang dadaanan ko sa school niyo. Napatingin agad si Noah kay Clara. Sabik sa ideya. Mommy, sabay tayo kay Tito Edward, please. Kinagat ni Clara ang labi niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ayaw niyang tumanggi sa harap ng kambal. Pero ayaw niya ring mapalapit pa kay Edward. Salamat pero... Safe ako magmaneho. Promise. Muling nagkatinginan sina Clara at Edward. Sa loob ng ilang segundo, parang lumambot ang puso ni Clara. Lumingon siya sa kambal at tuluyang bumigay nang makitang sabik pa rin ang mga mata nila. Sige, pero ngayon lang to. Yay! Sabay na sigaw ng kambal habang pumapalakpak. Pagdating ng kotse sa harap ng eskwelahan, agad na bumaba sina Noah at Naya. Bye, Mommy! Bye, Bye, Tito Tito Edward! Sabay na sigaw ng kambal habang kumakaway. Ngumiti si Clara at Edward habang pinapanood silang pumasok sa gate. Si Naya pa ang huling lumingon, kumaway muli bago tuluyang pumasok.
Pagkaalis ng mga bata, dahan-dahang tinanggal ni Clara ang kanyang seatbelt. Salamat sa pagsabay, Edward. Pwede na ako dito. Malapit lang naman ang opisina namin mula rito. Maglalakad na lang ako. Bubuksan na sana ni Clara ang pinto ng kotse nang bigla siyang pigilan ni Edward. Napahawak ito sa kanyang braso. Napahinto si Clara at napatingin sa mga mata ni Edward. Tila isang hindi inaasahang pakiramdam ang nagising sa mga pagkakataong iyon. Maging si Edward ay nagulat sa kanyang ginawa at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Muling inayos ni Edward ang kanyang sarili. Pinanatili ang kalmadong itsura. Sorry, hindi ko lang alam bakit ka biglang nagmamadaling bumaba. Natahimik si Clara ng ilang segundo. Ramdam pa rin niya ang init ng haplos ni Edward sa balat niya. Ayoko lang makaabala pa. Alam ko namang ayaw mo rin akong makasama. Hayaan mo na akong ihatid ka. Andito na rin lang naman tayo. Tumingin si Clara sa labas. Tinatansya kung dapat pa ba siyang tumanggi. Pero sa bandang huli, dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto at ibinalik ang seatbelt. Sige. Saglit silang natahimik habang muling pinaandar ni Edward ang sasakyan. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagsalita, pero sa loob ng sasakyan, malinaw ang bigat ng tensyon dala ng hindi maipaliwanag na bilis ng pintig ng kanilang mga puso. Pagkapasok pa lang ni Edward sa opisina, ramdam na agad niya ang kakaibang katahimikan sa loob. Tila ba may kung anong nag-aabang sa kanya at hindi siya nagkamali. Nakatayo malapit sa bintana ng salamin ang kanyang ama na si Don Marcelo. Tuwid ang tindig at suot ang paboritong navy blue na suit. Hawak-hawak nito ang isang folder habang tahimik na nakatanaw sa lungsod sa ibaba. Sa wakas! Saad na tinig ni Don Marcelo. Hindi man lang lumingon. Dumating ka rin! Mabilis ang tibok ng puso ni Edward, pero hindi niya ipinakita. Tahimik niyang isinara ang pinto at nilapitan ang mesa. Inalis ang coat at nagpakita ng matigas na anyo. Sana tumawag ka muna. Sa wakas, humarap si Don Marcelo at tinignan ang anak. Hindi ko kailangan ng paanyaya para bisitahin ang opisina ng sarili kong anak. Hindi sumagot si Edward. Binuksan niya ang laptop at kunyaring may ginagawa. Anong kailangan mo? Negosyo. Yung South Ridge Project. Tuloy-tuloy na. Naayos na ang permits. May meeting sa Biyernes para sa bagong architectural model. Gusto kong naroon ka. Tumango si Edward. Ge, pupunta ako. Yung Zambales site naman, tinutulak mo pa rin ba na gawin yung low-income housing? Sa wakas ay tumingin si Edward sa kanyang ama bago magsalita. Oo, bahagi yan ng corporate social responsibility natin. Napailing ng bahagya si Don Marcelo. Tila dismayado. Walang kita roon, Edward. Sayang. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa kita. Sandaling katahimikan ang namuo sa buong opisina. At pagkatapos, tila may inihanda na ring tanong si Don Marcelo na mas mabigat kaysa nauna. Speaking of obligations, Panimula ng matanda. kamusta? Ano na ang plano mo sa kasal niyo ni Daniela? Bahagyang napahinga ng malalim si Edward. Inayos niya ang pagkakaupo at muling isinara ang laptop. Hindi pa tamang panahon. Kumunot ang noo ni Don Marcelo. 5 taon na, Edward. 5 taon mula nang maayos ang kasunduan. Nagtataka ang mga Montemayor kung itutuloy pa ba talaga ito o kung may interes ka ba talagang pakasalan ang anak nila. Ang tagal mo na silang pinaghihintay. Papakasalan ko si Daniela, pero hindi pa ngayon. Napailing si Don Marcelo at napasa po sa kanyang noo. At anong palusot ang ibibigay ko sa kanila ngayon? May tinatapos akong mga proyekto. Ayaw ko muna ng distractions at gusto ko munang tapusin lahat ng pending projects ng kumpanya. Tahimik si Don Marcelo. Pinagmasdan lang siya. Tila sinusuri kung nagsisinungaling siya o hindi. Ilang sandali pa,
Hindi na iwasan ni Don Marcelo na bigkasin ang tanong na matagal nang hindi binabanggit ng kahit na sino sa kanila. Edward, Bumitaw ng isang malalim na buntong hininga si Don Marcelo. hinahanap mo pa rin ba siya? Natahimik ang mag-ama. Hindi kailangang banggitin ang pangalan. Pareho nilang alam kung sino ang tinutukoy ni Don Marcelo. Si Clara, ang pangalan na minsan niyang minahal ng lubos. Dahan-dahang tumingin si Edward sa kanyang ama. Walang bakas ng emosyon sa kanyang muka. Pero ang malamig niyang tinig ay puno ng bigat. Hindi na. Sigurado ka? Umalis siya dahil pinili niyang pera. Walang dahilan para hanapin ko pa ang taong yon. Tumango si Don Marcelo. Tila kontento sa narinig. Bahagyang ngumiti. Magaling! Unti-unti mo nang natututunan kung paano mag-isip bilang isang Santiago. Tumalikod na ito at tumungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, saglit siyang huminto at nagsalita. Alalahanin mo, Edward. Ang emosyon, lumilipas. Pero ang reputasyon, pamana mo yan. At saka siya tuluyang lumabas. Naiwan si Edward na tahimik. Nakatitig lamang sa pinto. Dahan-dahan siyang umupo at sa loob ng ilang minuto ay hindi gumalaw. Hanggang sa marahan niyang binuksan ang drawer sa mesa. At roon, kinuha niya ang isang lumang larawan. Si Clara. Nakasandal sa kanyang balikat, habang siya namay nakangiti. Pareho silang payapa. Wala pang pangalan ng pamilya, wala pang kasunduan, wala pang sugat ng nakaraan. Nagawa ko ng itapon ang lahat ng litrato natin. Pero ito, hindi ko alam kung bakit pinangahawakan ko pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng larawan. Bahagyang kupas na, may lamat sa isang sulok, pero buo pa rin sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Sa dami ng bagay na tinalikuran ni Edward noon, ito ang isang bagay na hindi magawang lubusan na bitawan ng kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Clara. Ngunit alam ni Edward kung ano ang ginawa ni Clara noon. Noong mga panahong nag-aagaw buhay siya at lumalaban sa kanyang sakit. Nasilaw si Clara sa pera ng kanyang ama at tuluyan siyang iniwan. Hindi ko matanggap na ginawa mo yun noon. Ayaw kong maniwala kay Papa, kaya hinanap kita. 2 taon. Mahigit 2 taon. Hanggang sa walang ni anino ni Clara na nahanap si Edward. At tuluyan na siyang nakumbinsi na wala na nga talaga ang Clara na minahal niya. Pero ngayon, may ibang misyon si Edward. Isasantabi muna niya ang kanyang emosyon, ang kanyang galit kay Clara, dahil kailangan niyang mapalapit sa kanila at malaman ang totoo. Dahil nararamdaman ni Edward na anak niya, sina Noah at Naya. Linggo ng umaga, tahimik ang buong hallway ng gusali. Maliban sa isang paulit-ulit na ingay ng drill mula sa unit ni Edward. Sa umpisa, tiniis iyon ni Clara. Pinilit niyang baliwalain iyon habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Suot niya ang maayos na blouse. May konting pulbo sa pisngi at nakaayos ang buhok sa simpleng ponytail. May online interview siya sa isang assistant project officer mula sa isang NGO at gusto niyang maging handa. Pero habang papalapit ang 11:00, mas lalo lang lumalakas ang tunog ng drill mula sa kabilang unit. Napapikit siya, mariing huminga at napatingin sa kambal na nanonood lang ng cartoons sa maliit nilang TV. Naya, Noah, lalabas lang ako sandali. Dito lang kayo. Hindi na kinaya ni Clara. Lumabas siya at kumatok sa pinto ni Edward. Edward! Tawag niya. Mahinahon pero may diin. Pasensya na, pero may importanteng interview pa ako. Pwede bang ipaliban mo muna ang pagdidrill? Mga 1 oras lang yon. Hindi agad na sumagot si Edward. Ilang sandali pa. Tito Edward! Bago pa siya makabigkas ng kahit ano, sumugod na sina Noah at Naya, papasok sa unit ni Edward.
tuwang-tuwa na para bang may party sa loob. Uy, teka lang! Noah! Naya! Agad na pumasok din si Clara habang hinuhuli ang kambal. Pasensya na, Edward. Aalis agad kami. Pero umiling lang si Edward. May bahagyang ngiti sa labi. Okay lang. Hayaan mo na muna sila. Natigil si Clara. Tumambad sa kanya ang bahagyang gulo sa sala. May mga gamit pang kumpuni, screwdriver, kahoy at tools sa gilid. Ngunit mas kapansin-pansin ang amoy mula sa kusina. Ang bango! Bulong ni Naya. Naya, amoy mo yun? Parang chicken! Bulalas naman ni Noah. Tila nahalina ang kambal papunta sa lamesa kung saan may nakahain na honey garlic chicken. Mainit-init pa, may ulam at kanin na inihanda. Noah! Naya! Huwag niyong galawin yan! Sinubukan ni Clara na pigilan ang kambal. Ngunit bahagyang natawa lamang si Edward. Okay lang. Hayaan mo na sila. Mukhang paborito nila ang manok. Mami, ang sarap po! Sabi ni Naya habang may sauce pa sa pisngi. Saan niyo po ito in-order, Tito Edward? In-order? Hindi ko in-order yan. Ako ang nagluto niyan, Noah. Napaawang ang bibig ng kambal. Wow, ang galing niyo po! Ang sarap eh! Napapailing na lang si Clara. Pero kita sa mukha niya ang pagkalambot sa puso habang nakikita ang kasiyahan ng mga anak. Tinignan niya si Edward na tahimik lang sa likod niya. May hawak na pinggan. Sumabay ka na. Total, andito na tayong lahat. Sabay-sabay na tayong kumain. Lumapit si Edward sabay abot ng isang plato na may honey garlic chicken din at may konting lettuce at egg sa gilid. Hindi agad kumibo si Clara. Pinanood muna niya ito. Ang tahimik na kilos ni Edward, ang simpleng pagkakahanay ng pagkain at ang maliit na ngiti na nakaukit sa mukha ni Edward, hindi yun matanggihan ni Clara. Salamat. Tahimik silang umupo sa magkabilang dulo ng mesa. Habang abala ang kambal sa pagkain sa kusina, panakaw na sumulyap si Clara kay Edward. Ang sarap pa rin ng luto mo. Natigil si Edward nang sabihin iyon ni Clara. May kung anong lungkot ang bumalot sa kanila. Mas magaling ka pa rin. Minsan, namimiss ko rin ang mga kinakain natin noon. Bahagyang natawa si Clara. Ang alin? Yung mga processed foods? Hindi mo dapat na-miss yun, Edward. Hindi maganda sa kalusugan mo. Ang mga pagkain na yon. Kumain ka ng mga gulay at mga pagkain na maraming protein para mas lalo kang lumakas at palagi kang iinom ng sapat na tubig. Hindi sumagot si Edward at tumitig lamang kay Clara. Napatakip naman ang dalaga sa kanyang bibig nang mapagtantong masyado siyang maraming nasabi. Sorry, naalala ko lang yung mga payo ng doktor noon. Marahang ngumiti lamang si Edward. Maging siya ay hindi na sigurado kung pagpapanggap lamang ba ang ngiting yon o hindi. Edward, kamusta ka? Napayoko si Clara. Hindi kayang tignan si Edward sa mga mata. Ang ibig kong sabihin yung kalusugan mo. Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Wala ka na bang nararamdaman na sakit sa katawan? Meron pa. Napaangat ng tingin si Clara nang marinig yon. Agad siyang napuno ng pag-aalala. Pero sa tingin ko, walang paraan para gumaling ang sugat na yon. Napatikhim si Clara. Naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ni Edward. Ang tinutukoy nito ay ang sugat na naidulot ni Clara sa kanya 5 years ago. Matapos siyang mawala na parang bula. Clara, may dapat ba akong malaman sa nangyari 5 years ago? Napalunok si Clara ng kanyang laway. Binuksan niya ang kanyang bibig. Handa nang magsalita, ngunit napukaw ang kanilang atensyon ng isang tawag mula sa cellphone ni Edward na nakalapag sa mesa. Daniela. Yun ang pangalan na nakaregister sa number. At alam ni Clara kung sino ang babaeng yon sa buhay ni Edward. Yung interview ko! Edward,
Salamat sa pagkain. Pero sorry, hindi ko na mauubos. Kailangan ko nang umalis. Babalikan ko sila Noah at Naya pagkatapos ng interview. Agad na tumayo si Clara nang maalala ang kanyang interview. Taranta siyang umalis nang hindi man lang nililingon si Edward sa kabila ng pagtatangka nitong pigilan siya. Tahimik na nakatitig si Edward sa pinto na kanina lamang ay biglang binuksan at nilisan ni Clara. Napapuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano nga ba ang mas dapat niyang pagtuunan ng pansin sa ngayon. Ngunit hindi niya sinagot ang tawag ni Daniela. Tingin mo, Noah, paglaki natin, magkakaroon pa tayo ng malaking house? Siyempre naman, si Mami ang titira doon. Biglang narinig ni Edward ang matinis na halakhakan mula sa loob ng sala. Napatayo siya at sumilip. Nandoon pa rin ang kambal. Nakaupo at abala sa pagkain. Tito Edward, thank you po sa food. Masiglang saad ni Naya nang makita niya si Edward. Napangiti si Edward at tuluyang lumapit sa kanila. Umupo siya sa tabi ng kambal. Halos hindi makapaniwala kung gaano kalapit ang loob niya sa dalawang batang ito na iilang araw pa lamang niyang nakikilala. Naya, Noah, anong gusto niyong maging paglaki niyo? Gusto ko po maging pulis. Agad na sagot ni Noah. Para po maprotektahan si Mami at Naya. Ako naman po, gusto ko maging nurse. Sabat ni Naya. Para maalagaan si Mami kapag pagod siya sa work. Tumawa si Edward, bagamat may biglang humaplo sa puso niya. Ilang sandali pa, hindi niya napigilang itanong sa mga bata ang matagal nang gumugulo sa isipan niya. Curious lang ako ha. Saan na ba ang daddy niyo? Kapo napatingin sa kanya ang kambal. Si Naya ang unang nagsalita. Bakit po ba, Tito Edward? Lagi niyo pong tinatanong yan. Bakit niyo po gustong malaman? Sandaling natigilan si Edward. Ayaw niyang mapansin ng mga bata ang pag-aalala sa tinig niya, kaya't ngumiti siya at nagkunwaring pabiro. Wala lang. Gusto ko lang sanang makilala. Baka kasi pareho kaming mahilig magluto ng manok. 'Di ba? Tumawa si Noah, pero si Naya ay tumitig pa rin sa kanya. Tila may kutob, pero inosenteng nagpatuloy. Wala po kaming daddy. Sagot ni Naya. Napakunot ang noo ni Edward. Anong ibig mong sabihin, Naya? Paanong wala kayong daddy? Hindi po namin siya kilala. Sagot ni Naya saka napainom ng tubig. Si Noah naman ang sumagot. Sabi ni Mami, matagal na siyang wala. Pero ang alam lang po namin, may singsing po na laging suot si Mami. Nasa kwintas niya po. Sabi niya, bigay po yun ng daddy namin. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng dibdib ni Edward. Napalunok siya at napatingin sa mga mata ng bata. Anong itsura ng singsing? May kulay green na bato po. Saglit na natigilan si Edward. Ang singsing na may berdeng bato, isang emerald ring. Siya mismo ang nagbigay noon kay Clara. Isang buwan bago sila tuluyang nagkahiwalay, noong nangako siyang magpapakasal sila kapag gumaling na siya. Isang regalong may kalakip na pangakong habang buhay. At ngayon, nalaman ni Edward na itinatago pa rin ni Clara ang singsing at ang kwento ng mga bata na ang ama nila raw ang nagbigay noon. Para siyang binhusan ng malamig na tubig. Ngayon, sigurado na si Edward. Si Naya at Noah ay mga anak niya. Hindi inasahan ni Clara na magtatagal ng 2 oras ang interview. Pagkabukas ng pinto ng apartment ni Edward, agad na bumungad kay Clara ang tahimik na loob ng silid. Wala na ang mga halakhak at ingay ng kambal, at sa halip ay tila kapayapaang kumulob sa paligid. Marahan siyang pumasok habang nakasunod sa kanya si Edward na siyang nagbukas ng pinto. Nakatulog sila. Naglakad si Edward patungo sa isang kwarto at sumilip si Clara doon.
naroon ang kambal. Tulog na tulog, magkayakap pa, at tila ba napagod sa kakalaro maghapon. Kumalma ang puso ni Clara sa tagpong iyon. Kanina pa ba sila tulog? Pasensya na sa abala, Edward. Mga 30 minutos na. Naglaro lang sila hanggang sa nakatulog at hindi naman ako naabala. Nag-enjoy akong kasama sila. Minsan lang umingay itong apartment ko. Napangiti si Clara, bahagyang napayuko. Salamat at pasensya na rin. Hindi ko inasahang ganito katagal yung interview. Tumangaw si Edward, saka muling tumingin sa natutulog ng mga bata. Hayaan mo na silang matulog dyan. Safe naman sila dito. Nagtagal pa ng ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita si Clara. Sige, babalik muna ako. Bibili lang ako ng kahit anong kapalit ng manok na kinain ng mga bata. Nakakahiya naman kasi yung nangyari kanina. Tumalikod na sana si Clara. Ngunit bago pa siya makalakad palabas, marahang hinawakan ni Edward ang braso niya. Clara, Napalingon si Clara. Nagtatanong ang tingin. Ngunit imbes na bitawan siya, marahan siyang inakay ni Edward papunta sa kabilang silid. Hindi siya nakapagsalita. Hindi na nagawang magtanong. Basta't hinayaan lang niyang hilahin siya ni Edward hanggang sa makarating sila sa loob ng maliit na study room at doon. Walang pasubaling isinara ni Edward ang pinto. Edward, Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, marahan na siyang ipinihit ni Edward at ipinasandal sa malamig na dingding. Nakatitig ito sa kanya. Malapit. Masyadong malapit. Ang init ng hininga ni Edward ay ramdam niya sa sariling pisngi. Halos hindi siya makagalaw. kailangan mong harapin ngayon ang mga tanong ko, Clara, sa ayaw at sa gusto mo. Tahimik ang silid, habang nakasandal pa rin si Clara sa malamig na dingding. Ramdam niya ang bigat ng titig ni Edward, lalo na nang bigla nitong inabot ang suot niyang kwintas at lumantad ang itinatago ni Clara na singsing. Hindi agad nakaimik si Clara. Sa halip, napatitig siya sa singsing na hawak na ni Edward ngayon. Bakit mo pa to suot? Bakit? Bakit mo pa rin to suot kahit iniwan mo ako noon? Kung kaya mo akong ipagpalit sa pera, kung kaya mong itapon ang lahat ng pinagsamahan natin, kapalit ng pera, bakit pinanghahawakan mo pa rin to? Clara, ano ba talagang totoong nangyari noon? Hindi kaagad sumagot si Clara. Tila tinatakot ng emosyong matagal nang ikinubli. Ang mga mata niya'y unti-unti nang nababasa ng luha. Edward, ayaw kong malaman mo. Kasi ayaw kong masira ang tahimik mong buhay. Ayaw kong guluhin ka. Tahimik? Anong tahimik na buhay ang sinasabi mo? Kasal ka na, Edward. Hindi pa ako kasal. Mariing sagot na Edward, sabay tanggal sa singsing sa kanyang daliri. Edward, anong ginagawa mo? Matagal na akong engaged. Oo. Pero Itinapon ni Edward ang singsing. Tumama ito sa sahig. Tumalbog ito ng kaunti, bago huminto sa ilalim ng maliit na mesa. matagal ko nang gustong tapusin yon. Matagal na, Clara. Napatitig si Clara sa nahulog na singsing. Unti-unti siyang nawalan ng lakas. Pero ngayon, wala na siyang pwedeng pagtakbuhan. Gusto kong malaman ang totoo. Lahat. Pakiusap, Clara. Pakiusap. Sumuko si Edward at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Clara. Naluha si Clara. Ramdam ang desperasyon at ang sakit sa boses ni Edward. Totoong, tinanggap ko ang 2 milyon na binigay ng papa mo, Edward. Pero, hindi yun ang buong kwento. Napaangat ng tingin si Edward at tinitigan ang mga mata ni Clara. Sinabi rin ng papa mo na ipapagamot ka niya sa ibang bansa kapag lumayo ako sa'yo. Noong panahon na yun, buntis ako sa anak natin, Edward.
kila Noah at Naya. Kinailangan ko ang pera, kaya nilunok ko ang pride ko at tinanggap ko yun para makapagsimula kami. Natahimik si Edward. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Tila biglang bumigat ang hangin sa silid. At sa loob ng ilang segundong pag-iral ng katahimikan, tanging kabog ng mga dibdib nila ang maririnig. Buntis ka na pala noon. Mahina ang sambit ni Edward. Parang boses ng taong biglang nawasak sa loob. Tumungo si Clara at pinunasan ang luhang patuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung tama yung naging desisyon ko. Alam kong masasaktan kita. Pero nung oras na yun, wala akong ibang iniisip kundi mabuhay kami ng mga anak natin at mailigtas ka. Akala ko iniwan mo lang ako. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Galit ako sa'yo noon, Clara. Sobrang galit. Pero mas galit ako sa sarili ko. Dahil iniisip ko na kung hindi lang ako nagkasakit, kung mas successful lang sana ako, baka hindi mo ako iniwan. Hindi, Edward. Hindi ganun ang dahilan. Handa akong samahan ka kahit gaano pa kahirap ang maging buhay natin. Dahil marami tayong pangarap. Pero alam kong hindi ka mabubuhay ng pagmamahal lang natin. Sa Edward ay nanatiling nakatitig lang sa sahig. Unti-unti siyang tumitig kay Clara. Marahan niyang hinawakan ang pisngi nito at pinunasan ang luha. Patawad, Clara. Patawad sa lahat ng mga masasakit na nasabi ko. Hindi ko alam. Patawad. Tumango lamang si Clara at ngumiti. Masaya lang akong makitang magaling ka na at naabot na ang mga pangarap mo, Edward. Di bala na ang lahat ng pinagdaanan ko. Mas lalong naluha si Edward at mahigpit na niyakap si Clara. Mahal pa rin kita, Clara. Kahit anong galit ko sa'yo noon, hindi ka pa rin mawalan ng puwang sa puso ko. Kahit na sinubukan kitang kalimutan ng ilang beses. At ngayong nandito ka na ulit at nalaman ko na ang totoo, hindi na uli kita pakakawalan. Hindi na nakapagsalita si Clara. Sa isang iglap, marahan siyang hinalikan ni Edward. Isang halik na unti-unting lumalim sa paglipas ng mga sandali. Halik na puno ng pangungulila at pagmamahal na sa kabila ng anumang pagsubok ng mundo. Sa isa't isa lamang nila ibibigay. Pagsapit ng gabi, sa loob ng apartment na Edward, naroon ang apat. Si Clara, Edward at ang kambal na sina Naya at Noah. Nakasuot sila ng magkakatugmang pajama. Pare-parehong may disenyo ng buwan at bituin sa kulay asul na tela. Napakunot noo si Naya habang pinagmamasdan ang kanilang itsura. Mama, bakit po pare-pareho tayo ng suot? Tanong nito, sabay tingin kay Edward na nakangiting nag-aayos ng kumot. Bakit po tayo may sleepover? Tanong naman ni Noah. Nagkatinginan sina Clara at Edward sa isa't isa at halatang kapwa kinakabahan. Bago ko sagutin ang mga tanong nyo, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Mahalagang mahalaga to, mga anak. Napatingin agad ang kambal sa kanya. Seryoso ang mata. Hindi ba sinabi ko dati na gusto nyong makilala ang totoong daddy nyo? Nagbago na ba yon? Hindi po, Mami. Gusto pa rin po namin siyang makilala. Saad ni Naya na may bahid ng lungkot. Gusto po namin maging complete tayo. Dagdag naman ni Noah. Mga anak, ang totoo, si Tito Edward nyo. Siya ang totoong daddy nyo. Nanlaki ang mga mata ni Naya. Si Noah naman ay natigilan sa kinaupuan. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila at tila hindi agad maiproseso ang sinabi ng kanilang ina. Ha? Siya po? Siya po yung lalaking nagbigay ng singsing sa'yo, Mami? Dagdag ni Naya habang unti-unting nag-uugnay ang lahat. Tumungo si Clara at ngumiti. Oo, Naya. Si Tito Edward nyo yon.
Namilog ang mga mata ng kambal, saka sabay-sabay na napaluha. Sinaya ang unang tumakbo kay Edward, mahigpit na yumakap sa kanya. Daddy! Sumunod din si Noah sa kapatid at niyakap rin si Edward. Hindi na napigilan ni Edward ang luha, habang mahigpit na niyakap ang dalawa niyang anak. Ang tagal ka namin hinintay! Bulong ni Naya habang umiiyak. Akala namin wala na kaming daddy! Dagdag ni Noah. Pinisil ni Edward ang mga balikat nila. Pasensya na mga anak, pero andito na ako at hindi na ako aalis. Pangako yan. Pagkalipas ng isang oras, mas masaya na ang silid. Nasa isang malaking kama ang apat. Nakahiga habang nakatitig sa kisame na may glow-in-the-dark stars na nilagay ni Edward kaninang umaga. Nasa gitna ang kambal. Nasa magkabilang gilid naman ang mga magulang nila. Gusto ko po ng family picnic sa park. Sabi ni Naya habang nakayakap sa unan. Gusto ko namang mag-camping sa bundok kasama kayo. Dagdag ni Noah. Gusto ko din ng picture frame na may buong pamilya. Pwede po ba yun, Mommy at Daddy? Oo naman, Naya. Gagawa tayo ng maraming memories. Simula sa gabing to. Tahimik na tumawa si Clara at Edward. Ilang sandali pa, kapo na nakatulog ang kambal. Kapwa may ngiti sa labi. Habang tulog na ang kambal, marahang hinawakan ni Edward ang kamay ni Clara sa ibabaw ng kumot. Nilingon niya ito at si Clara ay nakatitig lang sa mga anak nila. Malalim ang iniisip. Clara, Edward, natutuwa ako na kumpleto na tayo. Pero natatakot pa rin ako sa pwedeng gawin ng papa mo. Hindi niya ako gusto, Edward. Clara, huwag ka mag-isip ng ganyan. Baka ulitin niya ulit. Baka ipaglayo niya tayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin kapag nalaman niyang... Marahang hinigpitan ni Edward ang hawak sa kamay ni Clara. Natigil si Clara dahil doon at napalingon kay Edward. May marahan itong ngiti sa labi. Hindi ko nahayaan yon. Hindi na tayo tulad ng noon. Hindi na ako, yung takot lumaban at laging tumatakas lang. May pamilya na ako ngayon. At ikaw, at ang mga anak natin, ang ipaglalaban ko. Naluha si Clara. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot, kundi pag-asa. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay uli. 'Di ba? Tumungo si Edward, saka hinalikan si Clara sa noo. Pangakong hindi ko na kayo iiwan at hindi ko nahayaang may humiwalay pa sa pamilya natin. Sa katahimikan ng gabi, habang may banayad na ihip ng hangin mula sa bintana, mas mahigpit silang naghawakan ng kamay. Dalawang pusong muling nagtagpo. Buo na ngayon sa piling ng dalawang munting anghel na bunga ng kanilang pagmamahalan. Hindi pwede, Edward! Singhal ni Don Marcelo. Tumayo mula sa kanyang upuan habang mariing tinatapunan ng tingin ng anak. Anong mukha ang ihaharap natin sa mga magulang ni Daniela? 5 taon mong pinaghintay ang pamilya nila sa wala. Naging katawa-tawa tayo sa mga kasosyo natin. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila, pa. Singit ni Edward. Mariing tinig at namumula ang mga pisngi sa galit. Hindi ko na kayang mabuhay na parang robot, na ginagawa lang mga desisyon na para sa iba, na para sa inyo. Pinoprotektahan lang kita. Ang buong pangalan natin. Hindi ko kailangan ng proteksyong may kapalit ng kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng pangalan kung ang kapalit ay ang kaligayahan ko at ng pamilya ko. Sagot ni Edward. Tumayo na rin, humigpit ang kamao. Nahanap ko na sila, pa. At sa pagkakataong to, hindi ko na sila pakakawalan kahit kunin mo pa ulit ang lahat sa akin. Napasinghap si Don Marcelo at hindi makapaniwala. Anak, kung gusto mong alisin lahat ng proyekto, ang kumpanya, ang suporta, gawin mo. Pero hindi mo na ako kayang ilayo kina Clara
kina Naya at Noah. Natahimik si Don Marcelo. Pilit inuunawa ang rebelde at matatag na paninindigan ng anak. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, nagsalita ulit si Edward ng mas malalim at mas mapanakit na tinig. Hindi ako katulad mo, pa. Hindi ako nabubuhay ng walang puso. Hindi ko kayang saktan ang pamilya ko, tulad ng ginawa mo kay mama. Napatigil si Don Marcelo. Parang binagsakan ng mabigat na alon. Nanlaki ang mga mata, ngunit wala siyang maisagot. Alam mo kung bakit lalong lumalala ang sakit ni mama noon? Dahil sa'yo. Dahil sa bawat gabing umiiyak siya. Bawat pagkakataong pinili mong unahan ng negosyo kaysa kanya. Sa huli, hindi niya kinaya. At hindi ko rin kinaya. Napalunok si Don Marcelo. Walang salitang makalabas sa kanyang bibig. Para siyang nawala sa sariling mundo at muling bumalik sa isang alaala na hindi niya matakasan. Naglakad si Edward palapit sa pinto. Binuksan ito ng mariin at bago lumabas, lumingon siya sa kanyang ama, ngunit ngayon ay may lungkot na rin sa kanyang mga mata. Noon pa man, hindi ko piniling maging kaaway mo, Papa. Ikaw ang nagtulak sa akin. Saka siya lumabas. Marahang isinara ang pinto. Naiwan si Don Marcelo sa kanyang opisina mag-isa, tahimik at tulalang nakatayo. Simula ng araw na yon, hindi na muling kinausap ni Edward ang kanyang ama. Hindi rin siya nakatanggap ng tawag o pangungulit. Ngunit kahit hindi sila nag-uusap, tuloy pa rin si Edward sa pagpasok sa kanilang opisina bilang CEO. Ginawa niya ang dapat niyang gampanan ng propesyonal. Tahimik at walang kahit anong pag-uusap sa pagitan niya at ni Don Marcelo. Isang hapon, nakaupo sina Clara at Edward sa ikatlong hanay ng mga upuan sa auditorium ng paaralan nila Naya at Noah. Para tunghayan ang program para sa buwan ng wika, kung saan magpe-perform ang kambal. Masiglang ingay ng mga magulang at batang nanonood ang bumalot sa paligid, pero nanatiling tahimik ang dalawa. Okay ka lang ba, Edward? Kanina ka pa tahimik. Bahagyang ngumiti si Edward, pero halatang may laman pa rin ang isipan. Pasensya na, Clara. Marami lang akong naiisip. Tungkol ba sa papa mo? Sa huling pag-uusap nyo? Tumango si Edward. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya gustong kamuhian bilang ama, Clara. Gusto ko lang sana, kahit minsan, marinig na nagsisisi siya na humingi siya ng tawad sa atin. Lalo na sa'yo. Natahimik si Clara ng saglit, bago siya ngumiti ng marahan. Darating din ang araw na yon, Edward. Sa tamang oras. Hindi man ngayon, pero balang araw. Mararamdaman din niya kung ano ang nararamdaman mo. Magkakaayos din kayo, Edward. Magtiwala lang tayo at ipagdasal na lang natin siya. Tumingin si Edward kay Clara at sa kabila ng bigat ng puso, isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo, ang swerte ko na nandito ka sa tabi ko. Ngumiti si Clara at bahagyang ipinatong ang ulo sa balikat ni Edward habang sabay nilang tinatanaw ang entabladong unti-unti nang nagbubukas ang ilaw. Lumabas ang kambal na nakasuot ng barong Tagalog at saya. Nagsimula silang bumigkas ng isang tulang ginawa nila para sa kanilang mga magulang. Habang nanunood, hindi maiwasan ni Clara na maluha. Mahal namin kayo, Mami at Daddy. Sabay nilang saad, sabay yuko. Nagpalakpakan ang mga manonood. Hindi naman maipaliwanag nila Clara at Edward ang sayang nararamdaman nila. Napatitig si Edward kay Clara. At sa puso niya, alam niyang tama ang landas na tinatahak niya ngayon. Dahil alam niyang sa wakas, may matatawag ng tahanan sa Edward. Lumipas ang mga buwan na puno ng katahimikan at kaligayahang matagal nang ipinagkait kina Edward, Clara at sa kambal. Sa wakas, naging buo ang pamilya nila.
Araw-araw ay sinimulan nila sa halakhakan ng kambal. Si Clara, mas naging panatag na sa piling ni Edward. Si Edward, sa kabila ng bigat ng posisyong hawak bilang CEO, ay mas naging masigla, mas inspirado. Lahat ng ito ay dahil sa pagkakabuo ng kanilang pamilya. Hindi rin nagtagal, ay unti-unting napansin ni Don Marcelo ang pagbabagong yon. At sa wakas, natutunan ding humingi ng tawad kina Clara at Edward, pati na rin sa kanyang mga apo. Lolo, hindi niyo po ba alam na magaling magluto si Daddy? Kabadong umiling si Don Marcelo. Nakatanggap siya ng text mula kay Edward na magtungo sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya inasahang ibig pala nitong sabihin ay kasama nila ang mga bata. Baka sa mukha ni Don Marcelo ang kaba. Ito ang unang beses na nakasama niya ang mga apo niya. At sa totoo lang, natatakot pa siyang makagawa muli ng pagkakamali. Kung ganun, Lolo, tikman mo na lang itong fried chicken. Own recipe po ni Daddy yan. Saad ni Noah, sa kaagad na dinala ang isang piraso ng manok sa kanyang lolo. Nahihiyang binuksan ni Don Marcelo ang kanyang bibig upang kumagat. Si Clara at Edward na nanunood sa malayo ay bahagyang natawa lamang habang pinapanood sila. Si Edward ay nakayakap mula sa likod ni Clara. Ang saya nilang panoorin, no? Oo nga, hindi ko inasahang magkakaayos pa kami. Pero masaya akong si Papa ang unang nagkusang loob na humingi ng tawad sa atin. Sabi ko naman sa iyo tiwala at dasal lang. Mas humigpit ang yakap ni Edward kay Clara. Naramdaman iyon ni Clara at napangiti. Mahal na mahal kita, Clara. Mahal na mahal din kita, Edward. At sa paglipas pa ng maraming buwan, ang kanilang pag-iibigan ay mas lalong pinatibay ng panahon. Tahimik ang gabi. Sa tabi ng isang dining table na may romantikong design at punong-puno ng mga rosas, naroon si Edward na nakaupo habang pinapakalma si Noah at Naya na sabik, ngunit piniling maging tahimik gaya ng bilin sa kanila ng ama. Papa, sigurado ka bang hindi pa nakakahalata si Mami? Nag-aalalang tanong ni Noah. Napahinga ng malalim si Edward. Sana nga hindi siya nakahalata, Noah. Surprise to, kaya kailangan nating galingan. Don't worry, Daddy. Kami po ang bahala. Magaling kami magtago ng secret. Di ba, Noah? Maya-maya pa, naramdaman nila ang pagbukas ng pinto. Agad na tumakbo ang kambal at tumayo sa isang gilid. Si Clara naman, suot ang isang pulang bestida, ay takang naglakad papasok. Bumungad sa kanya si Edward na bihis. Hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Napatitig si Clara sa daanang puno ng rose petals. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Edward, kailan mo hinanda to? Napangiti lamang si Edward at lumapit upang salubungin si Clara. Iginiya niya ito patungo sa mesa at inalalayan upang makaupo ng maayos. Matagal-tagal na rin. Gusto ko lang talagang gawing memorable itong gabing to. Napangiti si Clara at walang kaide-ideya sa mga susunod pang mangyayari. Kinuha niya ang menu at umorder ng pagkain. Habang si Edward naman ay halos hindi malunok ang steak dahil sa kaba. Paulit-ulit siyang nag-iisip ng mga tamang sasabihin kay Clara mamaya. Alam mo, Edward, ang ganda dito. Mukhang na-enjoy din ng mga bata ang bakasyon natin dito sa Tagaytay. Sa tuwing gigising tayo, ang ganda ng view. Sana makabalik tayo dito sa susunod na magkaroon tayo ng bakasyon. Napangiti si Edward at nanatiling nakatitig lamang sa ganda ni Clara. Dahil doon, nahihiyang napaiwas ng tingin si Clara at bahagyang natawa. Grabe ka namang tumingin, Edward. Sorry, ang ganda mo kasi ngayong gabi. Ngayong gabi lang? Umiling si Edward at bahagyang natawa. Hindi, sadyang nag-uumapaw lang talaga siguro ako sa emosyon ngayong gabi.
Sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Edward? May problema ba? Tumayo si Edward sa wakas. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Clara. Ilang sandali pa, lumuhod siya sa harap nito. Napahawak si Clara sa kanyang labi, dala ng gulat. Edward, huwag mong sabihin... Clara, maraming taon nang nawala sa atin. Mga taong puno ng sakit, pagkukulang, at pagsisisi. Pero ngayon, gusto kong simulan ng bagong kwento sa buhay natin. Sobrang naging masaya ako nung nagkabalikan tayo. Dahil akala ko noon, wala nang saysay ang lahat sa buhay. Dahil ikaw lang ang tanging nagbibigay sa akin noon ng saya at pag-asa. Noong nawala ka, parang nawala na rin ako. Pero ibinalik ka ng tadhana sa akin. At ngayon, gusto kong panghabang buhay na to. Tumingin si Clara sa kambal na nasa gilid lamang at nagtatago. Pagkatapos kay Edward at unti-unting bumalot ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Clara, will you marry me and be my lawful wife? Tuluyan nang naiyak si Clara. Walang alinlangan. Tumayo siya at ngumiti. Edward, oo, pumapayag ako. Napahinga ng maluwag si Edward. Tila pinoproseso ang sagot ni Clara. Bago siya bahagyang naluha at isinuot ang singsing sa daliri ng kanyang mapapangasawa. Pwede ba kitang maisayaw? Future Mrs. ko. Bahagyang natawa si Clara at inilahad ang kanyang kamay kay Edward. Payapa silang sumayaw habang yakap-yakap ang isa't isa, kasabay ng marahang musika. Pagkatapos, nagpalakpakan ng kambal at agad na niyakap ang kanilang mga magulang. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang pangako ang nabuo. Isang pamilya, isang simula, isang pag-ibig na kailanman ay hindi muling mauudlot. Sa wakas, ikinasal na sina Clara at Edward. Ang kasal ay hindi grande, pero ito'y totoo. Mula sa mata ng kambal na sina Naya at Noah, hanggang sa tahimik na pag-upo ni Don Marcelo sa unang hanay ng mga bisita, naroon ang buo nilang kwento. Isang kwento ng pagmamahal, pagkakamali, kapatawaran at panibagong simula. At ang kanilang pamilya ay mas lalo pang lumaki. Mami, ayaw talagang bitawan ni Erwin itong ketchup. Natawa lamang si Clara, sabay lapit kay Noah at Naya, na ngayon ay 10 taong gulang na. Nakikipag-agawan sila ng bote ng ketchup kay Erwin, ang bunso nilang kapatid na 2 taong gulang. Erwin, pwede bang ibigay mo kila ate at kuya ang ketchup? Di ba ang turo sa'yo ni Daddy, dapat mag-share? Ngumuso si Erwin saka binitawan ang bote. Sorry po. Marahan niyang bulong. Napangiti lamang ang kambal, sabay gulo sa buhok ng kanilang kapatid. Kami na pong bahala dito, Mami. Tuloy niyo na po ang ginagawa niyo. Tumango si Clara at bumalik sa kusina kung saan tahimik na nagluluto si Edward. Niyakap niya ito mula sa likod. Napakasipag talaga ng asawa ko. Napangiti si Edward at natigil sa ginagawa upang humarap kay Clara. At napakagaling na mami ang asawa ko. Hinalikan ni Edward si Clara sa labi sabay ngiti. Nagpatuloy sila sa kanilang niluluto nang may masayang ngiti sa labi. Payapa, puno ng tawanan at pagmamahal. Para sa kanila, ito ang happy ending na noon inakala nilang hanggang panaginip lamang. Ang kwento ni Clara at Edward ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay, magpatawad at lumaban para sa pamilya. Minsan, ang mga sugat ng nakaraan ay kailangang harapin upang makamtan ang kapayapaan sa hinaharap. Hindi lahat ng sakripisyo ay madaling intindihin, pero sa tamang panahon, mauunawaan din ang layunin nito. Sa dulo,
Ang puso na tapat at handang magmahal ay laging magtatagumpay. Wakas.